Lumuhod si Isabel sa harap ni Tristan. Hinawakan niya ang mukha nito. Natatakot ako, pero gusto ko ring lumaban. Hindi ko hahayaan na patayin nilang mga taong walang laban. Tumayo si Isabel, nilapitan ng blueprint sa mesa. Saan nakabay si Gomez? Tanong niya. Napatingin ang mga tauhan ni Tristan. Parang nagulat sila na si Isabel ang nagtatanong. Nagpakita si Rodel ng mapa. Ito po ma'am. May private island siya sa Batangas. Doon siya nagtatago. Doon rin dinadalang mga tao na kinikidnap niya para patahimikin. Nangatalang panga ni Isabel. Hayop siya? Yes ma'am, sagot ni Rodel. Pero mahirap pasukin yun. May sariling armadong grupo si Gomez. Para kang pumasok sa kampo militar. Hinila ni Tristan si Isabel palayo. Wala kang pupuntahan. Akong bahala dito. Umiiyak si Isabel. Bakit mo ko laging iniiwan sa laban? Hindi mo ba naiintindihan na gusto kong lumaban din? Naghalong galit at takot ang mukha ni Tristan. Tahali ko ang buhay ko. Kung may mangyari sa'yo, wala nang silbi ang lahat ng ito. Tumayo si Isabel. Tumutulo ang luha. Pero matatag ang tingin. Hindi ako mahina, Tristan. Ilang taon na ako nagtatago. Ilang taon na ako nagdurusa. Ngayon na lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Hindi mo ako pwedeng ikulong uli. Matagal silang nagkatitigan. Sa huli bumuntong hininga si Tristan. Fine, pero lagi kang nasa tabi ko, hindi ka lalayo. Tumango si Isabel. Deal. Balik sila sa mesa. Ipinakita ni Rodel ang aerial photos ng isla. May 5 guard towers, may electrified fence, may speedboats ready for escape. Pero may isang weak spot dito. Turo niya. Lumapit si Isabel. Papasukin natin doon. Nagulat si Rodel. Ma'am, delikado po. Wala na tayong choice. Kung hindi natin mauunahan si Gomez, papatayin niya ang board at kami ni Tristan ang isusunod. Matapos ang pagpupulong, naiwan sina Tristan at Isabel sa study. Hinila siya ni Tristan palapit. Mahal, baka ito ng pinakamapanganib na gagawin natin. Tumingala si Isabel. Kahit kamatayan, basta kasama kita. Isang halik na mahaba. Halik ng 2 taong parehong takot, pero parehong handang lumaban. Kinabukasan, naka-black tactical outfit na si Tristan. Si Isabel rin, naka-combat gear. Hawak niya ang baril. Medyo nanginginig pa ang kamay, pero determinadong lumaban. Ready ka na ba? Tanong ni Tristan. Ready na, Mr. Villaruel. Umusad ang convoy ng SUVs papunta sa Batangas. Sa loob ng sasakyan, magkahawak kamay sina Tristan at Isabel. Parehong matatag, parehong may apoy sa mga mata. Basta magkasama tayo, Tristan. Walang makakatalo sa atin. Hindi tayo basta-basta bibigay. Laban hanggang huli. Mabilis ang takbo ng convoy. Sa loob ng SUV, hawak ni Tristan ang kamay ni Isabel. Pareho silang naka-tactical gear, naka-vest. May communication earpiece. Mahal, wala kang aalisin sa vest mo. Bawat bahagi ng suot mo may armor plate. Kailangan mong manatiling buhay. Mariing bilin ni Tristan. Tumango si Isabel. Huminga ng malalim. Okay, hindi kita iiwan. Tumingin si Tristan. Promise me, Isabel, kung may mangyari sa akin. Shut up! Singhal ni Isabel. Mariing tinitigan si Tristan. Walang mamamatay. Tayong dalawa, babalik tayong buhay. Napangiti si Tristan kahit seryosong sitwasyon. I love you, warrior princess. Dumating sila sa port sa Batangas. Doon naghihintay ang speedboat team ng Villaruel Security. Sir, ready na po ang mga bangka. GPS jammer ready na rin. Ulat ni Rodel. Naglakad si Tristan at Isabel papunta sa dock. Humahampas ang hangin at tubig dagat. Hawak ka lang, sabi ni Tristan. Sabay akbay kay Isabel. Mabilis ang takbo ng speedboat. Kumakabog ang dibdib ni Isabel. Habang papalapit sila, kita na niya ang isla. Napapaligiran ng barbed wire. May mga searchlights na umiikot. Anong plano natin? Tanong ni Isabel, nanginginig ang tinig. Silent approach, sagot ni Tristan. Lusutan natin sa likod. Huwag kang maingay. Tumango si Isabel, lumulunok. Hindi ako lalayo sa tabi mo. Pagdating sa likuran ng isla, sumampa sila sa mabatong bahagi. Nakatakip ng camouflage net ang boat. Dahan-dahan silang gumapang. Bigla nilang narinig ang tahol ng mga German Shepherd.
Tristan, bulong ni Isabel. May mga aso. Shh! Tinulak siya ni Tristan palapit sa bato. Kinuha niya ang tranquilizer gun at binaril ang 2 aso ng tahimik. Bumagsak ang mga ito. Sa di kalayuan may bantay na lumabas mula sa guardhouse. Papalapit ito sa direksyon nila. Huminga ng malalim si Tristan. Kinuha niya ang knife mula sa tactical belt. Tristan, wag! Bulong ni Isabel. Mabilis na sinaksak ni Tristan sa tagiliran ng bantay. Tinakpan niya ang bibig nito bago ito makasigaw. Dahan-dahang binitawan sa lupa. Napasinghap si Isabel. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung kaya ko yan. Pumasok sila sa perimeter fence. Kita nilang ilang mga lalaki na armado ng rifles. We have to split, sabi ni Tristan. Kailangan mo pumunta sa control room at patay ng security cameras. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ako? Kaya mo yan, Isabel. Ikaw nang may alam sa computers. Ako ang bahala sa mga tauhan ni Gomez. Naglakad si Isabel palihim, gamit ang koridor. Natagpuan niyang maliit na control room. May 2 bantay sa labas. Luminga siya. Kumuha ng bato at inihagis ito sa kabilang hallway. Ano yun? Sigaw ng isang bantay. Pareho silang lumakad palayo para tingnan. Dali-daling pumasok si Isabel. Sa loob, kumurap-kurap ang mga monitors. May mga footage ng buong isla. Nanginginig si Isabel habang tinatype ang mga commands. Come on, bulong niya. Isang bantay ang bumalik. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hinugot ni Isabel ang baril niya. Nanginginig. Huwag kang lalapit, sigaw niya. Tatawagin sana ng lalaki ang mga kasamahan niya, pero mabilis na pinindot ni Isabel ang trigger. Pumutok ang baril, tumama ito sa hita ng bantay. Napasigaw ito sa sakit. Oh my God, bulong ni Isabel habang nanginginig. Mabilis na pinatay ni Isabel ang security system. Lahat ng camera feeds na blackout. Kinuha niya ang radio at sumigaw. Tristan, ligtas na. Wala ng cameras. Sa labas nagkaroon ng matinding putukan. Nagkalat ang mga bala. Nakikipaglaban si Tristan at ang mga tauhan niya. Tumalsik ang mga basyo ng bala. Sumabog ang pader ng compound. Advance, huwag kayong uurong. Sigaw ni Tristan habang nagpapaputok. Sa gitna ng kaguluhan, may isang grupo ng tauhan ni Gomez na umatras. Binubuksan ang pinto ng isang bunker. Lumabas si General Gomez, nakasuot ng bulletproof vest, nakasunglasses kahit gabi. Ah, Tristan Villaruel, finally! Tumingin si Tristan, galit na galit. Game na, matanda. Wakas mo na to. Naglabas ng baril si Gomez at pinaputukan si Tristan. Nakailag si Tristan pero nadaplisan na naman siya sa braso. Walang makakatalo sa akin, sigaw ni Gomez. Sumigaw si Isabel, lumabas mula sa koridor. Nakatutok ang baril kay Gomez. Pitawan mo ang baril mo, sigaw niya. Nagkaharap si Isabel at Gomez. Tumawa si Gomez nang makita si Isabel. Ikaw pala, batang minamaliit ni Senyora Victoria. Ang pangit na babae raw na walang halaga. Nanlaki ang mata ni Gomez nang matitigan ng maayos si Isabel. Ikaw si Isabela de la Riva. Ikaw pala yung model na tagapagmana. Sumama ka sa akin, Isabel. Ibibigay ko sa'yo lahat. Kayamanan, kapangyarihan. Patayin na natin si Tristan. Tumingin si Isabel kay Tristan. Tapos kay Gomez, nanginginig. Hindi ko ipagpapalit si Tristan kahit kailan. Nagtaas ng baril si Gomez para barilin si Tristan. Mabilis na pinaputukan siya ni Isabel sa dibdib. Tumama ang bala sa bulletproof vest ni Gomez. Pero napaurong siya at nabitawan ng baril. Lumapit si Tristan at tinadyakan si Gomez sa panga. Bagsak ito sa semento, nawalan ng malay. Pumasok ang mga tauhan ng NBI at Army. Tinutukan si Gomez at pinusasan. Dalhin siya sa Camp Crame, magbabayad siya. Mariing utos ni Tristan. Huminga ng malalim si Isabel. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Tumakbo siya kay Tristan at niyakap ito ng mahigpit. Akala ko mamamatay ka na naman. Hikbi niya. Hinaplos ni Tristan ang buhok niya. Mahal, ikaw ang nagligtas sa akin. Proud ako sa'yo. Umalis na sila sa isla, sakay ng speedboat. Habang nasa gitna ng dagat, tumingin si Isabel kay Tristan. So, tapos na ba to? Tanong niya. Humihinga ng malalim. Umiling si Tristan. Si Senyora Victoria, buhay pa. Hindi pa ito tapos hanggat hindi siya nahuhuli. Tinitigan siya ni Isabel. Tumitig rin si Tristan, puno ng pagmamahal at tapang ang mga mata niya.
Then we'll fight her together. Hindi na ako matatakot. Hinawakan ni Tristan ang kamay niya. Magkasama tayo. Hanggang sa dulo. Sa likod nila sumisikat na ang araw. Kulay ginto ang dagat. Parang tanda ng bagong simula at bagong laban. Nagbalik sa Maynila sina Tristan at Isabel, kasamang security team. Puno ng tensyon ng Villaruel Mansion. Nasa study si Tristan. Nakaupo sa malaking leather chair. Si Isabel nakatayo sa tabi niya, hawak ang kape. Si Gomez, kumanta na. Ani ni Tristan, malamig ang boses. Sinabi niyang si Senyora Victoria ang nag-utos sa lahat. Kidnapping, murder, sabotage. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Bakit siya nagkakaganon? Pera lang ba talaga ang habol niya? Hindi lang pera, power at isang lihim na hindi mo pa alam. Pumasok si Rodel, may hawak na brown envelope. Sir, ito po ang mga dokumento na nakuha namin sa vault ni Gomez. Kailangan niyo po itong makita. Binuksan ni Tristan ang envelope. Isa-isang inilatag ang mga papel. Deeds of donation, bank transfers at isang lumang birth certificate. Napatitig si Isabel. Anong ibig sabihin ito? Isabel Villarosa? Villaruel? Nakatitig si Tristan sa birth certificate. Isabel, hindi ka lang basta Villarosa. Anak ka din ni Don Feliciano Villaruel. Natigilan si Isabel. Ano? Hindi, imposible. May DNA test sa mga papeles. Anak ka ng ama ko. Pero sa ibang babae, ibig sabihin Villaruel ka rin. Nanginig si Isabel, tumayo siya at lumayo. Hindi, ayokong may kinalaman sa pamilya niyo. Kayong dahilan kung bakit ako lumaki sa impyerno. Lumapit si Tristan, hinawakan siya sa mga balikat. Mahal, hindi ikaw ang nagkasala. Wala kang kasalanan sa ginawa ng mga matatanda sa buhay natin. At kahit Villaruel ka, ikaw pa rin ang Isabel na minahal ko. Biglang tumunog ang telepono ni Tristan. Unknown caller. Sinagot niya. Tristan, nagkita na ba kayo ni Isabel? Alam na ba niyang anak siya ng tatay mo? Malamig, mabagsik ang tinig ni Senyora Victoria. Tumigil ka na, Victoria. Wala ka ng laban. Mali ka. Habang buhay pa ako, hindi magiging ligtas si Isabel. Isa siyang kapintasan na kailangang burahin. Nagkatinginan si Tristan at Isabel. Puno ng takot at galit ang mga mata ni Isabel. Hayaan mo kung puntahan siya. Mariing sabi ni Isabel. Gusto ko siyang harapin. Sa gabi nagplano sila. Inilatag ni Tristan ang mapa ng isang warehouse sa port area. Hideout ni Senyora Victoria. Doon siya nagtatago. Pupuntahan natin siya. Nakatitig si Isabel. Hindi na ako uurong. Bago sila umalis, mahigpit na niyakap ni Tristan si Isabel. No matter what happens, mahal na mahal kita. Lumuhang ngumiti si Isabel. Ako rin, hanggang dulo. Sumakay sila ng itim na SUV. Papunta na sila sa huling labanan. Gabi, umiihip ang malamig na hangin. Dumating ang convoy ni Tristan sa warehouse. May mga bantay na nakaitim, may baril. Tahimik na inalis ng security team ang mga gwardya. Lumapit sina Tristan at Isabel sa malaking pintuan. Ready ka na? Tanong ni Tristan. Tumango si Isabel. Handang-handa. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Tanging ilaw ng mga chandelier ang nagbibigay liwanag. Sa gitna ng warehouse, nakaupo si Senyora Victoria sa velvet chair. Suot niya ang itim na dress. Mukhang hari na naguutos. Welcome, Isabel! Tristan, ang tagal kong hinintay to. Lumapit si Tristan. Tapos ka na, Victoria. Umiling si Senyora Victoria. Tumawa ng malalim. Hindi niyo ba naiintindihan? Lahat ng ito ginawa ko para sa Villaruel Holdings. Isabel is a stain in this family. She's an illegitimate child. Kung malalaman ng board na may anak sa labas ang pamilya Villaruel, babagsak ang kumpanya. Sumigaw si Isabel. Wala akong pakialam sa kumpanya nyo. Kaya ka dapat mawala, mariing sabi ni Senyora Victoria. Ikaw ang sumpa sa lahat ng pinaghirapan namin. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi na ako magtatago. Tama na. Hindi ko kasalanan kung anak ako ng tatay ni Tristan. Hindi ako basura. Hindi ako dapat patayin. Tumayo si Senyora Victoria. Anak ka ng kabit. Yun lang ang mahalaga. Lumapit si Isabel. At ikaw? Babaeng halimaw, ilang buhay nang sinira mo. Akala mo ba hindi malalaman ni Tristan ang lahat? Biglang bumukas ang pinto. Dumagsa ang mga NBI agents. Tinutukan si Senyora Victoria ng baril. Senyora Victoria, arestado na kayo sa kasong plunder, attempt murder at kidnapping.
Sigaw ng isang agent. Nagwala si Senyora Victoria. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Ako ang Villaruel. Pumalag siya. Sinubukang tumakbo. Humabol ang mga agents. Nahulog siya sa hagdanan ng warehouse. Tumama ang ulo niya. Nagdugo ito. Nahimatay. Nagkaguluhan ng mga tao. Lumapit si Isabel. Nanginginig. Wala akong gusto kundi matapos na to. Hinila siya ni Tristan palapit. Mahigpit siyang niyakap. Tapos na to, mahal. Wala nang hahabol sa'yo. Ligtas ka na. Umiyak si Isabel. Pero anong mangyayari sa kumpanya niyo? Sa pangalan ng kumpanya niyo? Ngumiti si Tristan. Hindi mo kasalanan kung sino ka. At kung bumagsak man ang kumpanya, mahalaga, buhay ka. Yun lang. Pinalabas na sila ng mga pulis. Nakasakay si Senyora Victoria sa ambulance. Duguan ngunit buhay. Lumapit si Rodel. Sir, ligtas na po ang lahat. Si Senyora Victoria dadalhin na sa ospital. May kaso na po siya. Tumango si Tristan. Tumingin kay Isabel. Ready ka na ba sa bagong buhay mo? Tumingin si Isabel kay Tristan. Napangiti. Ready na. Pero sana kasama ka pa rin sa bagong buhay na yon. Hinila siya ni Tristan. Hinalikan siya sa ilalim ng ilaw ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan. Hindi na kita bibitawan. Isabel Villaruel. Napangiti si Isabel. At ako rin, hindi na ako tatakbo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang mahuli si Senyora Victoria. Tahimik na ang Villaruel Mansion. Wala nang mga armadong gwardya. Wala nang mga lihim na nakaamba. Si Isabel ay nakaupo sa veranda, nakasuot ng simpleng puting dress. Buhok ay maluwag at kulot. Hawak niya ang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan si Tristan na may inaayos sa hardin. Hindi ko sukat akalaing marunong kang magtanim ng bulaklak. Tukso ni Isabel. Napalingon si Tristan. Pawisan, may mga lupang nakatikit sa puting polo shirt. Kaya kong gawin kahit ano para sa asawa ko. Lumapit si Isabel. Umupo siya sa tabi ni Tristan sa garden bench. Tristan, sigurado ka ba na gusto mo akong ipakilala bilang Villaruel? Baka ikasira mo yon. Umiling si Tristan. Ang Villaruel Holdings ay hindi lang pangalan. Isa itong negosyo na itinayo ng pawis at dugo ng maraming empleyado. Hindi dapat ito masira dahil lang sa lihim ng nakaraan. At gusto kong nasa tabi kita, Isabel. Tahimik si Isabel. Tumingin siya sa lunti ang mga halaman. Paano kung ayaw ng board sa akin? Hindi naman ako sanay sa mga corporate affairs. Gumiti si Tristan. Wala silang choice, akong CEO. Napatawa si Isabel. Lumapit si Rodel dalang ilang folders. Sir, ma'am, ito pong mga bagong papeles. Lahat ng mga shares na ninakaw ni Senyora Victoria ay ibinalik na. At ito, iniabot niya ang folder kay Isabel. Ano to? Tanong ni Isabel. Certificates of share. Isa ka na pong legal na shareholder ng Villaruel Holdings. Asawa ka ni Sir Tristan at Villaruel ka rin sa dugo. Kung gusto mo, pwede kang maging board member. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ha? Hindi ko to kaya. Kaya mo, Isabel? Mariing sagot ni Tristan. At kung ayaw mo, walang pipilit. Pero gusto kong alam mong may lugar ka sa pamilyang ito. Sa kumpanya, sa buhay ko. Kinagabihan, nasa silid si Isabel. Nakaupo siya sa harap ng vanity mirror. Tinitingnan ang sariling refleksyon. Hindi na siya nakasalamin, maayos ang buhok, makinis na balat. Sino ka na ba ngayon, Isabel? Bulong niya sa sarili. Naalala niyang mga taong nangutya sa kanya dati dahil sa kulot niyang buhok, makapal na kilay at makapal na salamin. Naalala niya si Mama Rosa na minsang yumakap sa kanya kahit pangit siya sa mata ng mundo. Umagos ang luha niya. Sana nakikita mo ko ngayon, Ma. Lumapit si Tristan, yumakap mula sa likuran. Hindi na mahalaga kung Villarosa o Villaruel ka. Sa akin, ikaw si Isabel, ang babaeng mahal ko. Humarap si Isabel kay Tristan. Hinawakan ang mukha nito. Salamat kasi minahal mo ko. Kahit pangit ako dati. Ngumiti si Tristan. Pangit? Hindi, noon ka pa maganda. Ako lang ang unang nakakita noon. Naghalikan sila. Marahan. Punong-puno ng pangako. Isang linggo, matapos maayos sa mga legal na papeles, dinala ni Tristan si Isabel sa Villaruel Holdings main office. Nasa malaking boardroom sila, nakatitig sa kanilang 8 board members. Karamihan matatanda, matatalim ang mga mata. Tumayo si Tristan. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet Isabel Villaruel, my wife and rightful shareholder. Nag-ugong ang bulungan. Tumayo si Mr. Santos, isang matandang board member.
Tristan, alam mo ba kung anong magiging epekto nito sa investors? Ang anak sa labas ng iyong ama magiging malaking eskandalo. Nanlamig ang palad ni Isabel, pero hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Mr. Santos. Mariing nagsalita si Tristan. I don't care about the whispers. Kung may magtatangkang gawing issue ang identity ng asawa ko, ako mismo ang haharap. She's a Villaruel, period. Umiling si Mr. Santos. Hindi ganyan kasimple ang negosyo. Tumayo si Isabel, bagamat nanginginig ang tuhod. Hindi ko naman hinihiling na tanggapin niyo ako. Pero sana, respetuhin niyo si Tristan. Hindi siya magiging mahusay na CEO kung palilibutan niyo siya ng puro duda. Nagkatinginan ng board. Tahimik. Sa kotse pa uwi, tahimik si Isabel. Nakatanaw siya sa labas. Baka tama sila, Tristan. Baka makasira lang ako sa kumpanya mo. Hinawakan ni Tristan ang kamay niya. Hindi. Sa lahat na nangyari, ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. You deserve to stand beside me. Hindi mo talaga ako bibitawan, ano? Never. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng staff. May sorpresa si Tristan. Dinner sa garden. May mga fairy lights at violin music. Nagulat si Isabel. Ano to? Ngumiti si Tristan. Para sa bagong simula natin. Habang kumakain, seryosong tumingin si Isabel kay Tristan. Mahal kita, Tristan. Pero natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung paano maging isang Villaruel. Umiling si Tristan. Walang manual para maging Villaruel. Basta maging totoo ka lang. Yun ang dahilan kung bakit kita minahal. Natawa si Isabel. Ikaw talaga, alam mong lambingin ako. Oo, kasi ikaw ang mundo ko. Nang matapos ang hapunan, lumuhod si Tristan sa harap ni Isabel. Hawak ang maliit na kahon. Isabel Villaruel, will you marry me again? This time without lies. Without pretensions. As equals. Napaluha si Isabel. Yes, 1,000 times yes. Sinuot ni Tristan ang bagong singsing sa kanyang daliri. Mas kumikislap ito kaysa noong una. Nagyakap sila. Mahal kita, Tristan. Lunes ng umaga, dumating si Isabel kasama si Tristan sa Villaruel Holdings, main office. Mula sa pagpasok nila, halos lahat ng empleyado ay napapatingin. May ilan na nakangiti, may ilan ding nagbubulungan. Bit-bit ni Isabel ang leather bag niya. Suot ang cream-colored business suit. Bagamat elegante, halata pa rin ang kaba sa mukha niya. Tristan, hindi ko yata kaya to. Bulong niya habang umaakyat sila sa elevator. Kaya mo yan, Isabel? Saka andito ako. Sabi ni Tristan. Mahigpit na hawak ang kamay niya. Dinala sila ni Rodel sa conference hall. Punong-puno ito ng mga empleyado, managers at mga department heads. May malaking LED screen sa likod na may nakalagay na, Welcome Mrs. Isabel Villaruel, new member of the family and board of Villaruel Holdings. Palakpakan ng lahat. Lumunok si Isabel. Tumayo si Isabel sa harap ng podium. Nag-echo ang boses niya sa microphone. Magandang umaga po. Ako po si Isabel Villaruel. Hindi ko po akalain na tatayo ako rito. Maraming taon akong nagtago kasi pakiramdam ko hindi ako sapat. Hindi ako maganda noon. Hindi rin ako mayaman, pero natutunan kong hindi pala sukatan ng itsura o pera para pahalagahan ng sarili mo. Tahimik ang buong hall. Tinitigan niya isa-isa ang mga nakikinig. Mahal kong asawa kong si Tristan. At susuportahan ko siya. Pero higit sa lahat, gusto kong tumulong sa mga empleyado. Kasi kayo pong bumubuo ng Villaruel Holdings. Hindi lang mga Villaruel. Napaluha ang ilang empleyado. Bumuhos ang palakpakan. Paglabas nila ng hall, napahinga ng malalim si Isabel. Akala ko mahihimatay ako. Sabi niya, hindi, para kang queen doon sa stage. Tugon ni Tristan. Nakangiti. Hinila ni Isabel ang necktie niya at mahina itong hinampas. Nanggugulo ka talaga kahit seryoso na. Tumawa si Tristan. Mahal kita eh. Bumalik sila sa opisina. May ipinakitang proposal si Tristan. Mahal, iniisip kong buksan ulit ang mga branch ng Villaruel Foundation para tulungan ng mga kabataan, scholars, livelihood programs, at iba pa. Gusto ko yan. Gusto ko ring gumawa ng program para sa mga babae na katulad ko noon. Mga insecure, mga takot lumabas kasi inaapi ng ibang tao.
Hinawakan siya ni Tristan. Yan ang gusto ko sa'yo. May puso ka, Isabel. Lumapit si Rodel. May hawak na folder. Sir, ma'am, may problema po tayo. Tumawag pong isa sa mga major investors. Hindi sila komportable sa balita na anak sa labas si Ma'am Isabel. Natigilan si Isabel. Bumigat ang dibdib niya. Bakit? Ano naman ang pakailam nila? Image, ma'am. Sagot ni Rodel. Takot sila sa epekto sa stocks. Tumingin si Tristan. Nagdilim ang mga mata. Sabihin mo sa kanila wala akong pakailam kung umalis sila. Hindi namin kailangan ng investors na mapanghusga. Ngumiti si Isabel, pero may lungkot pa rin sa mga mata niya. Hindi naman ganun kadali, Tristan. Bulong niya. Kinabukasan bumaba ang stocks ng Villarreal Holdings ng 3%. Naglipa na ang mga blog post at online news tungkol kay Isabel. May mga lumang litrato niya na mukhang pangit. Pinapakalat ng mga haters. Nasa opisina si Tristan at Isabel, nakaupo sa conference table. Parehong seryosong muka. Nadadamay ka na sa negosyo ko. Sabi ni Tristan, nakayuko. Tristan, huwag mo akong sisihin. Hindi ko ginusto to. Mariing tugon ni Isabel. Di naman kita sinisisi, pero nasasaktan ako na ikaw ang pinupuntirya nila. Binigay ni Rodel ang tablet kay Isabel. May mga post na ganito. Pangit noon, sosyal ngayon. Gold digger vibes. Bakit ipapasok ang illegitimate child sa board? Sira ang kumpanya. Pabida lang, pang charity ko no. Bakit ang sama ng mga tao? Bulong niya. Hinila siya ni Tristan papunta sa dibdib niya. Walang makakasira sa'yo, mahal. I will protect you. Pumasok si Mr. Santos, seryosong seryoso. Tristan, kailangan natin pag-usapan to. Kung gusto mong protektahan ang kumpanya, dapat bumitiw si Isabel sa board. She's my wife. And a Villarreal. Wife mo lang siya, pero hindi siya trained para dito. Kumpanyang nakataya. Tumayo si Isabel, namumula ang mata. Kung ako ang problema, aalis ako. No, sigaw ni Tristan. Hindi kita iiwan sa gitna ng laban. Lumapit si Isabel kay Mr. Santos. Tama kayo. Wala akong alam sa corporate, pero hindi ako duwag. Hindi ako aalis. Gagawin ko lahat para matutunan to. At kung hindi niyo ako tanggapin, problema niyo na yon. Nagulat si Mr. Santos. Tumayo na lang at umalis. Ilang araw pang lumipas, may 2 major investors na umalis. Mas lalong bumaba ang stocks. May mga tao ring natanggal sa trabaho. Nasa opisina si Tristan. Tila pagod at nakayuko. Lumapit si Isabel. May dala siyang kape. Tristan, sorry kung nadadamay ang kumpanya mo dahil sa akin. Tumingin si Tristan. Mapungay ang mga mata. Hindi ko pagsisisihan na pinakasalan kita. Kahit bumagsak ang Villarreal Holdings. Basta ikaw ang kasama ko. Umiyak si Isabel. Hinawakan ng pisngi ni Tristan. Pero ayokong makita kang nasasaktan. Kumpanya mo to, buhay mo to. Ikaw ang buhay ko, Isabel. Kinagabihan nasa kwarto sila. Pinag-uusapan nila kung paano iaangat muli ang kumpanya. Mahal, may naisip ako, sabi ni Isabel. Bakit hindi natin ipakita sa publiko kung sino talaga ako? Hindi yung mga edited pictures ng past ko. Ako mismong magkikwento. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tristan. Magpapa-interview ako sa TV. Sabihin ko lahat. Kung paano ako lumaki, kung paano ako minahal ng isang tulad mo, at kung bakit hindi ako dapat ikahiya. Magiging risky yan. Wala nang mas risky kesa sa hindi ako lumaban, sabi ni Isabel. Ayokong matalo tayo. Tumitig si Tristan kay Isabel. Kita sa mga mata niya ang paghanga. You've become so strong, Isabel. Kinabukasan pinatawag nila si Rodel at PR team. Nagsimula ang preparation para sa exclusive TV interview ni Isabel. Gusto kong walang script, sabi ni Isabel. Gusto ko lahat totoo. Maaari pong mahirap yun, ma'am, sabi ng PR head. Wala akong pakialam. Gusto kong makita ng tao kung sino talaga ako. Tumingin si Tristan. Then let's do it your way, mahal. Mahimbing ang gabi. Ngunit gising na gising si Isabel habang nakaupo sa harap ng vanity mirror. Hawak niya ang lumang larawan niya noong siya'y payat, maitim, may makakapal na salamin at tila takot sa mundo.
Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi na kita ikakahiya. Mahinang bulong niya. Lumapit si Tristan mula sa likod. Yumuko siya at siniil ng halik ang balikat ni Isabel. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong ni Tristan. Mababa ang boses. Oo. Pagod na akong itago kung sino ako. Pagdating ng umaga, nagsimula ang hassle ng Villaruel Mansion. Nandoon ang PR team, may stylist at ilang staff ng TV station. May camera crew na nagsaset up sa living room ng mansyon. Si Isabel ay nakaupo, minimake-upan na siya. Ngunit hindi niya pinahintulutan na takpan ng hustong kanyang kilay o kulot na buhok. No, gusto ko makapal pa rin ang kilay ko. Gusto kong ipakita kung sino ako noon at ngayon. Ma'am, baka po hindi siya flattering on camera. Sabi ko, gusto ko siya ganyan. Matigas ang boses ni Isabel. Napatingin si Tristan at ngumiti. Let her be. She's beautiful. Dumating ang sikat na TV anchor na si Elaine Salvador. Kilala sa pagiging prangka at mahusay mag-interview. Lumapit siya kay Isabel at kinapanayam ito. Isabel Villaruel, ang pinag-uusapan ng buong bansa. Ready ka na ba? Huminga ng malalim si Isabel. Ready na. Simula ng live broadcast. Nagsimula ang live coverage. Puno ang living room ng mga ilaw, cameras at crew. Umupo sina Elaine at Isabel sa eleganteng couch. Magandang araw, Pilipinas! Narito po tayo kasama si Isabel Villaruel, asawa ng bilyonaryong si Tristan Villaruel at bagong miyembro ng board ng Villaruel Holdings. Nakangiti si Elaine. Lumipat ang kamera kay Isabel. Medyo nanginginig pa ang boses niya nang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Elaine. Isabel, marami nagsasabing hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng Villaruel Holdings. Gold digger ka raw. Anak ka raw sa labas. At higit sa lahat, ginagamit mo raw ang kasal mo para umangat sa buhay. Anong masasabi mo sa lahat ng yan? Napasinghap ang audience. Si Tristan, nakatayo sa gilid ng kamera, nakatitig ng seryoso. Si Isabel, lumunok, bago nagsimulang magsalita. Totoo, anak ako sa labas. Anak ako ng ina na iniwan ng ama ko. Bata pa lang ako. Tinatawanan ako ng mga tao. Pangit daw ako. May kulot na buhok. Makapalang kilay. Sobrang itim. Para akong hindi dapat mahalin. Tahimik ang buong studio. Hindi kumikilos si Elaine. Nagtago ako ng matagal. Pero alam mo kung anong mas masakit? Yung malaman mo na may mga taong naniniwala na wala kang kwenta dahil lang sa mukha mo o sa pinagmulang pamilya mo. Nagsimulang tumulo ang luha ni Isabel pero mabilis din niya itong pinahid. Ngayon, asawa ko ni Tristan Villaruel. Mahal niya ako. Hindi dahil maganda ako, kundi dahil alam niyang mabuti akong tao. At oo, kasal kami. Pero hindi ako nandito para maging palamuti sa buhay niya. Nandito ako para tulungan siyang protektahan ng kumpanya, ang pamilya, at ang mga taong nagtatrabaho sa Villaruel Holdings. Nag-viral agad ang live feed. Pumapasok ang libu-libong comments. Ang tapang niya, naiiyak ako. Now I respect her more. Sobrang relate ako sa kanya. Team Isabel forever! Isang muling pagbubunyag. Tumingin ulit si Elaine kay Isabel. Isa pang tanong, totoo bang ikaw ang tagapagmana ng isang malaking kayamanan? Nanlaki ang mga mata ng audience. Si Tristan, nagulat din. Huminga ng malalim si Isabel. Totoo, may iniwan sa akin si Papa na bahagi ako ng kumpanyang malaking parte ng Villaruel Holdings. Pero wala akong balak gamitin yon para lokohin ng sino man. Gusto ko lang tumayo sa sarili kong paa. Lalong lumakas ang palakpakan. May mga nanonood na naglabas ng placards. We love Isabel! Tumingin si Elaine kay Isabel. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga nalalait at nanghusga sa'yo? Matapang nangumiti si Isabel. Salamat dahil kung hindi niyo ako inapi, hindi ko malalaman kung gaano ako katatag. Pero sana matuto kayong huminto sa panghusga sa itsura o pinagmula ng ibang tao. Kasi ang halaga ng tao, hindi nakikita sa salamin. Tumayo si Isabel at biglang lumapit kay Tristan. Hinawakan niya ang kamay ng asawa niya at ngumiti. Ito si Tristan Villaruel. Mahal niya ako kahit sino ako. At mahal ko siya.
Kung ayaw ng ibang investors, wala akong pakialam. Basta kaming dalawa magkasama. Tumayo si Tristan. Hinalikan si Isabel sa labi. Live sa TV. Nagtilian ng audience pagkatapos ng interview. Binalikan nila ni Tristan ang opisina. Sinalubong sila ng mga empleyado. Pumapalakpak at may mga bulaklak. Lumapit si Rodel, nakangiti. Ma'am, sir, tumaas po ang stocks ng Villarreal Holdings ng 7% right after the interview. Nagulat si Tristan. Napaluha si Isabel. Si Mahal, sabi ni Tristan, ikaw ang nagligtas sa kumpanya. Sa conference room, umupo si Isabel, katabi si Tristan sa head of the table. Wala nang dating kaba, may determinasyon na sa mukha niya. Anong susunod nating proyekto, Tristan? Tanong ni Isabel. Ikaw nang magsimula, you're a Villarreal now. Ngumiti si Isabel habang kinikilig ang mga empleyado. Sa wakas, tanggap na siya, hindi lamang bilang asawa kundi bilang isang tunay na bahagi ng pamilya Villarreal. Isang taon nang lumipas mula noong sumabog ang viral interview ni Isabel. Sa panahong yon, unti-unti niyang nakuhang respeto hindi lamang ng media at publiko, kundi pati ang mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Naging mukha siya ng kumpanya. Mukha ng tunay na ganda, na tumutuligsa sa body shaming at diskriminasyon. At ngayong gabi sa pinakaprestihiyosong okasyon ng taon, the National Woman of Influence Awards, si Isabel ay itinanghal bilang Most Empowering Woman of the Year. Naglakad si Isabel sa red carpet, suot ang isang eleganteng gown na gawa sa lokal na tela mula sa Mindanao. Nakaayos ang kanyang buhok ngunit kulot pa rin. Ang kilay niya ay hindi pa rin manipis. Proud siyang suot ang mga bahaging dati niyang ikinahihiya. Si Tristan ay nasa tabi niya, nakaitim na tuxedo. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pagtingin sa asawa niya. Sabi ko sa'yo noon pa lang, hindi na kailangan mag-makeover para mapansin. Ang kailangan mo lang ay ikaw. Ngumiti si Isabel. At ang kailangan ko lang ay ikaw rin. Sa entablado, tumayo ang matandang CEO ng isang international company, si Madam Rosario Villacorte, at inilahad ang award. Ang babaeng ito ay pinagtawanan, hinusgahan, inapi, pero hindi siya nagpatalo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karanasan para baguhin ang pananaw ng lipunan. Iisa lang ang nararapat sa parangal na ito. Isabel Villarreal. Tumayo si Isabel. Napaluha at niyakap si Tristan bago lumapit sa entablado. Malakas ang palakpakan ng mga tao. May ilan pang sumisigaw. Isabel! Isabel! Ikaw ang inspirasyon! Sa kanyang speech, huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Wala akong planong maging sikat. Ang gusto ko lang ay makaligtas. Pero habang sinusubok ako ng buhay, natutunan kong tunay na ganda ay hindi sa itsura, hindi sa make-up, hindi sa pangalan ng pamilya, kundi sa tapang mong maging totoo. Maraming taon akong nagkunwaring invisible. Pero ngayon, ako si Isabel. May kulot na buhok, makapalang kilay. Malalim ang pinanggalingan, pero matatag, matapang, at higit sa lahat, minamahal ng tunay. Umiiyak ang ilan sa audience. Si Tristan tinatagong luhang nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Matapos ang speech, habang papunta na sila sa kotse, inabot ni Tristan ang isang maliit na kahon kay Isabel. Anong meron? Regalo ko sa'yo, para sa babaeng hindi lang nagligtas sa kumpanya ko, kundi ng puso ko. Binuksan ni Isabel ang kahon, isang maliit na pendant, hugis salamin at sa loob nito ay isang maliit na larawan niya noong awkward face pa niya. May braces, salamin at kulot. Ipinagawa ko yan kasi kahit anong mangyari, I want to remember the girl I fell in love with. Hindi lang ang maganda, kundi ang matalino, matapang at totoo. Tumulo ang luha ni Isabel. Mahal na mahal kita, Tristan. Mahal na mahal din kita, Isabel. Habang nasa loob sila ng sasakyan, may tumawag kay Isabel. Isang abogadong matagal nang hinahanap siya. Mrs. Villarreal, natagpuan na po ang last will ng inyong yumaong ama. At ayon dito, kayo pong nag-iisang tagapagmana ng 10 billion trust fund na hindi pa nahahawakan ng kahit sino sa Villarreal Holdings. Napatingin si Isabel kay Tristan. So, technically, akong pinakamayamang Villarreal ngayon? Ngumisi si Tristan. Yes, pero ako pa rin ang pinakamapalad. Kasi akin ang puso mo.
5 taon na ang lumipas. Si Isabel at Tristan ay masayang masaya. May 3 na silang anak, si Luna, si Elias at si Mateo. Si Isabel ay founder na ng Villarreal Foundation for Real Beauty and Woman Empowerment na tumutulong sa mga babaeng may mababang self-esteem at nangangailangan ng edukasyon at proteksyon. Sa isang panibagong event, si Isabel ay nagsalita sa harap ng libu-libong kababaihan. Sa bawat kulot na buhok, sa bawat kilay na makapal, sa bawat hindi sapat sa mata ng mundo, naririto ako para sabihing sapat ka, maganda ka, at karapat-dapat kang mahalin. The end. Isang kwento ng pag-ibig, katatagan at pagbabalik sa sarili. Sapagkat ang tunay na ganda ay nasa puso, hindi sa muka. Hindi sukatan ng tunay na ganda, ang kinis ng balat, ayos ng buhok o nipis ng kilay. Sapagkat ang kagandahan ay nasusukat sa tapang mong ipakita kung sino ka. Sa tibay mong lumaban kahit nilalait ka. At sa kakayahan mong magmahal ng totoo kahit ilang beses kang nasaktan. Sa likod ng makapal na salamin at kulot na buhok ni Isabel, natagpuan ni Tristan ang isang pusong mas mahalaga pa sa lahat ng kayamanang taglay niya. At doon nila napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Sapagkat sa likod ng bawat pangit na paningin ng iba, may nakatagong kagandahan na handang mahalin ng tama.